Mga sangkay, itong si Robin Padilla ay inalala po si Apo Lakay, si Ferdinand E. Marcos, ang pinakamagaling na naging pangulo ng ating bansa. Ano kaya ang kanyang pasabog? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga po mga sangkay, ito pag-usapan po natin. Itong pasabog po ni Robin Padilla, no? Kung saan dito, inalala niya po si Ferdinand E. Marcos. Aba, mga sangkay. Tingnan po natin. Sabi po kasi niya dito, siya po ay nag-aalala sa oil crisis ngayon na nararanasan ng ating mundo, especially dito po sa bansa, 'di ba? Ang mahal po ng oil, pambihira pag magpagas ka ngayon. Talagang kakamot ka ulo, no? Talagang mapapailing ka sa sobrang mahal. Ngayon, mga sangkay, ayon po kay Robin Padilla, wala tayong naranasan na ganito noong panahon ni Ferdinand E. Marcos. Okay? Sa gitna ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo sa langis, umaasa si Senator Robin Padilla na maibabalik sa dati ng gobyerno aniya ang humaharap sa oil crisis. So, sana daw, mga sangkay, mabalik sa gobyerno ang responsibilidad pagdating po sa pagharap sa krisis sa oil. Sabi po niya, kasi ngayon, tao ang nagdadala nito. Kung VAT, iikot lamang ang problema. Anti-oligarch ako. Kasi itong mga ito ang ayaw malugi. Noon mga sangkay. Si Ferdinand E. Marcos noon, talagang hindi po makontrol yon ng mga oligarko. Kaya nga nung panahon na yon, mga sangkay, pag-aari ng gobyerno ang maraming mga, halimbawa, itong Petron, mga sangkay, Meralco. Pag-aari po yan ng gobyerno noon. Kung kaya't hindi po tayo nahihirapan. Kaya nga lang mga sangkay, ang problema dyan, kasi nung panahon po ni Ramos, nagkaroon po ng, maliban po sa ibinenta ng mga sumunod kay Ferdinand E. Marcos yung mga kagaya ng Meralco at ang supply sa tubig o di kaya itong Petron, mga sangkay, binenta sa mga private companies. Ito pa, noong 1998, nagkaroon po ng pagsasabatas sa tinatawag na deregulation law. So itong problemang to mga sangkay, nananalaytay hanggang ngayon kasi itong deregulation law, oil deregulation law, mga sangkay, ito po yung nagbigay ng karapatan sa mga private companies na hindi sila makontrol ng gobyerno. So ngayon mga sangkay, wala na pong kontrol ng gobyerno. Kung magkano gusto nilang itaas, itataas po nila. Isipin nyo kahit nga Petron Di ba? Petron. May-ari po yan ngayon mga sangkay nila Ramon Ang. Pero tingnan nyo naman mga sangkay yung presyo ng Petron, napakamahal na din. Nakikipagsabayan na rin po sa kamahalan ng presyo sa mga gaya ng Shell, Caltex at marami pa pong mga oil companies sa Pilipinas, mga sangkay. So hindi po talaga makontrol. At sa buong mundo, tayo po ang may pinakamataas na oil. Yun po ang katotohanan dyan, mga sangkay, pambihira, mapapakamot ka talaga sa ulo. Sabi po niya mga sangkay ni Robin Padilla, ayon po sa kanyang sinabi, wala tayong nararanasan na ganito nung panahon ni former President Marcos Sr. Nabigla tayong nagugulat sa pagtaas ng presyo ng langis kasi may buffer budget. Sana maibalik natin iyon na gobyerno ang humaharap sa oil crisis. Exactly. Totoo naman po yun mga sangkay. At alam niyo naman, naging topic po natin noon si Ferdinand E. Marcos and we all know na talagang napakagaganda ng mga pulisiya niya mga sangkay. Hindi po nagkakaproblema noon pagdating dyan. Kasi kontrolado ng gobyerno Yung oil prices noon talagang hindi po pwedeng magtaas ng sobra-sobra itong mga kumpanya ng langis sa bansa. Kasi yayariin sila ng gobyerno. Ganun po sa China, mga sangkay. Sa China, hindi rin po sila po pwedeng magtaas basta-basta ng langis nang hindi po aprobado ng government. Kailangan po, control pa rin po talaga ng government, mga sangkay. Dito sa ating bansa, kuryente, 'di ba? Tubig, anak ng tokwa, tapos ito pa yung oil, sa Petro, nasaan na mga sangkay, 'di ba? Nasa
mga kamay na, wala na po sa gobyerno. So talagang masyado po itong masakit. Ngayon, mga sangkay, ito na. Isa sa nagiging problema dahil po sa oil crisis, ang kawalan po ng supply ng kuryente. 'Di ba? Halimbawa, ngayon ang China, nagkakaproblema po sila kasi may blockade na nangyayari ang Amerika doon po sa Strait of Hormuz. Inaharang po ang mga barko na galing po sa Iran. Ngayon, mga sangkay, hindi po makaporma ang Iran ngayon sa Amerika. So, ang China na kumukuha, umaangkat po sila ng oil ng napakalaking halaga doon po sa Iran, hindi po makalabas. Nagkakaproblema po sila ngayon ng energy or power supply, no, sa kanilang bansa. Kaya todo rescue na ngayon yung Russia sa China. Ngayon, mga sangkay, nung panahon po ni Pangulong Marcos, napaghandaan niya po ito. Maliban po, mga sangkay, sa mayroon pong maayos na sistema pagdating po sa oil pricing noon sa ating bansa or fuel pricing. Nung panahon na yon, nagpatayo po si Ferdinand E. Marcos ng napakaraming mga planta ng power supply sa bansa. Napakarami. At hanggang ngayon, mga sangkay, pinakikinabangan po natin yan. Marami po sa atin, no, sa buong bansa. May kuryente po tayo ngayon dahil po kay Pangulong Marcos. At hanggang ngayon, yung mga proyekto niya na yan, andyan pa din. Halos kanya pa rin ang mostly mga power plants. Galing po kay Ferdinand E. Marcos eh. 'Di ba? Gagaya po nito. Ito yung halimbawa, mga sangkay. Ito yung mga major power plants na nakumpleto from 1965. Ayan po, yung listahan, mga sangkay. 1965 to 1984. Ito, mga sangkay. Marami to. Tiwi Geothermal Power Plant, 1980. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant, 1979. Leyte Geothermal Power Plant. Ayan, mga sangkay, napakarami na ito. Yung iba dito, hindi na po napaandar. Kagaya ng Bataan Nuclear Power Plant, mga sangkay. Kasi pinulitika. Mayroon po ditong geothermal mga power plants or ito naman hydropower plants, no? At coal thermal. Tapos napakarami, mga sangkay, mga malalaking power plants ito. Ang haba po ng listahan, mga sangkay, ng mga power plants. Panahon po yan ni Ferdinand E. Marcos. Kaya noon, itong si Apo Lakay, pinaghandaan niya na po yung kinabukasan natin, yung panahon natin ngayon. Actually, hanggang 2040 po itong tinagal ng preparation o naisip na po ni Ferdinand E. Marcos noon. Kaya tama po si Robin Padilla. Nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, wala tayong problema dyan. Kasi gobyerno po ang nag-iisip ng solusyon pagdating po sa oil crisis. At nagpapatayo po talaga, naghanda po si Ferdinand E. Marcos sa panahon natin ngayon. Kaya nga lang, ang problema naman, pinulitika. Kagaya po ng Bataan Nuclear Power Plant, di ba? Ang laking tulong niyan, mga sangkay. Nung ginawa ng mga dilawan, ayun, hindi pinaandar. Ginawa mong pampolitika, kesyo, kinurap daw. Anak ng to. Kinurap pala, bakit di nyo pinaandar para makabawi tayo? Tapos sabi nila, baka daw pumutok. Ay, Diyos mio, marimar. Yung mga kasabayan niyan, andun. Sa ibang bansa, okay. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.